Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Alam ko, majority ng viewers sa akin, ito yung inaabangan, di ba? Kasi wala pa si Sir MG eh. Pero pag nandiyan na si Sir MG, doon na kayo. Sundot-sundot lang tayo. So, ito mga kababayan ko, kwentong Norman tayo, no? Pauunahan ko na kayo ha, since ako ay anti-Norman, yung sasabihin ko dito ay biased, di ba? Hindi nyo may expect na, ay, ganyan ka naman. May pinapanigan po kasi ako. Now, para para kahit papaano naman hindi naman nakakahiya doon sa pro-Norman dyan. 'Di ba? Pipilitin ko hangga't kaya ko na magpaka-neutral. 'Di ba? Pero alam niyo naman kung saan ako nakapanig. So, ito, ang kwento natin, mag-i-start dito, no? Kasi hindi lang naman ito yung sinabi. Marami pa itong sinabi si Sir Norman si kay Attorney Savvy, 'di ba? Kung ano mga pinagsasabi niya, pinagmumura niya pa. So ito naman, ito yung isa sa clips, no. Ito ay sa FB ni Sir The Kings, si Sir Romy Diaz, aka Romy Diaz si The Kings. Kaya Romy Diaz ang name niya kasi impersonator siya ni Romy Diaz. Play natin to. Hindi mo masapak si Romy Diaz na kilala mo. Si Attorney Sabi. Gusto mo paguntugin ko silang dalawa? Pumunta sila rito sa Heritage. Di ba? Pumunta daw. Pag-uuntugin ko sila, promise. Hindi mo masapak si Romy Diaz eh. Hindi nga lumalabas ng lungga niya yung hindurotot na yan. Ikaw naman? Gusto mo sumakay ka pa, sampaling ko kayong dalawa sa pagmumuka eh. Hindi nyo kaya no? Unggoy ka na, unggoy. Romy Diaz, gunggong. Hindi ako napatol sa original na budol-budol. Napangkain na lang ng taong bayan, ibinenta pa niya. Yan ang original naman darambong. Yung Romy Diaz kuno na pinagsasasabi nyo. Original yan naman darambong. So yung sinabi niya, papuntahin mo dito yan. So sa di malamang dahilan, si Attorney Savvy ay pumunta doon ng biglaan. 'Di ba? Kasi actually napapag-usapan doon namin to ni Attorney Savvy eh. So nag-post si Attorney Savvy nung pumunta siya. Ito ha, kwento ito ni Attorney Savvy. Siyempre, may intindihan ko kung kayo ay magda-doubt kay Attorney Savvy kasi ito ay kwento-kwento lamang, 'di ba? Para sa mga pro-Norman diyan. Ako din naman, just in case na kumwento si Sir Norman Mangusin, hindi rin naman ako agad-agad maniwala kasi anti-Norman ako. Pero sapat naman yung dahilan ko para hindi maniwala ng lubusan kay Sir Norman. Alam naman natin na maraming na-debunk na dyan sa taong yan. So, hindi nyo ako masisisi kung talagang hindi ako maniwala. Kayo naman, tatanungin ko kayo, ano ba ang dahilan para hindi kayo maniwala kay Attorney Sabi dahil fake na attorney? Yun ba yun? Ako naiintindihan ko kung yung pinanggagalingan nyo na sinabing fake attorney, meron naman ako nakikita na valid naman mag-doubt. 'Di ba? Kasi may napupunang spelling at kilala ko din naman yung ibang pupuna na talagang anti-norma naman talaga. 'Di ba? Pero kung magdududa kayo kay Attorney Savvy dahil sa kwento ni Sir Norman Mangusin, Diyos ko naman, 'di ba? yun yung doon kayo humugot ng humugot ng interest na malaman kung legit si Attorney Savvy dahil sa sinabi ni Norman Mangusin, ni FLM. Hindi pa ba kayo nakakalata ang daming sinabing sinungaling neto? Inuulit ko ha, maintindihan ko kayo kung talagang out of curiosity, no, yung pinaghugutan nyo kung ba't kayo nagdududa kay Attorney Savvy. 'Di ba? Pero kung dahil lang sinabi na itong taong to, magdududa kayo, nakakahiya naman dito sa taong pinaghugutan nyo ng pagdududa. Isang tao na ang dami nang na-debunk na pagsasabi ng hindi totoo. 'Di ba?
Parang sasabihin, attorney ba yan? Sabi kasi ni FLM eh. Eh sabi niya rin, trilyonaryo siya eh. Sabi niya rin, kamag-anak din siya ng Marcos. So meaning, may chance sa inyo na totoo ang sinasabi nito? May chance sa inyo na totoo ang sinasabi nito? Hindi, tinatanong ko lang ha. Itong taong to na every time na lang na nagsasalita, na-debunk agad. Ay naku, napaka-countless ng debunk dito sa tao na to. Tapos pag may sinabi siya, 'di ba? Maano kayo? Tapos yung sinasabi na kasi walang muka. Ito may muka ito eh. Ang dami nang napatunayan kasinungalingan na ito eh. Hindi nyo pa ba nahalata na kahit may mukha, kasi ganito yan men, kahit may mukha o wala, pwede nyo naman i-double check sa sarili nyo. 'Di ba? Kung valid naman yung sinasabi o hindi. Siya may mukha siya, pag sinabi niya na siya ay nagtapos sa Cambridge, the way naman siya magsalita, pwede nyo namang i-size up yun eh. 'Di ba? Ano pa ba ang kiniklaim niya? Trilyonaryo daw siya. No-brainer na yun eh. Kamag-anak siya ng Marcos. Ilang beses na siyang tinanggi ng mga Marcos. Ano pa ba yung Hindi, pero freedom nyo pa rin yun. I know, may reason din kayo para hindi maniwala kay Attorney Sabi o sa akin, 'di ba? Pero sometimes timbangin niyo kung yun bang hindi niyo pagtitiwala kay Attorney Sabi o sa amin ay bunga lang ba ng galit 'yan? Nagagalit kayo dahil dahil ayaw nyo lang ng paulit-ulit na content na ganito? Ano ba yung pinagugutan ng galit nyo sa amin? Dahil araw-araw namin kinukontent siya, nakawawa naman. At sapat ba yung dahilan na yon para kami ipagdudahan nyo na? Dahil lang ba doon? 'Di ba, men? Ano nyo yun? Karapatan nyo naman yun. Pero nagtatanong kasi ako. 'Di ba? Anyway, so yun in-encourage niya na napuntahan daw siya. Tapos ito, si attorney pinuntahan ni Attorney Sabi doon. Duwag ka naman kapag pinatulan ka, demanda agad. Hindi ka lalaki, 'di ba? Noong pinapatawag ka sa dorma ng Heritage kanina, bigla ka na lang nawala, parang bula. Hanggang saan ka tatakbo? Tapos nasa Kenny Rogers ka lang pala, animal ka. Di ka man lang nagaya. Ito yung pinost ni Sir MG kanina. Na kumakain ka sa sa Kenny Rogers. So si Attorney Sabi, baka naman Attorney Sabi, hindi ka sadyang hindi lang kayo nagpang-abot. 'Di ba? O sige ha, kakampihan ko si Sir Norman Mangusin. Baka sabihin niyo naman nawawala, tinaguan ni ayoko sabihin yun na tinaguan. Baka naman kasi nagkataon lang. Kasi may picture si Sir MG eh. At ito na nga, si Sir The Kings din sumunod na doon. Ito, nag-live siya. 'Di ba? $11:05, 10:59 PM, andito ako sa may harap ng sa lobby ng Heritage Hotel dito sa Pasay. Pasabi kay Norman Mangusin, nandito ako kasi di ako makapasok sa comment section niya. Nandito ako live. Kasi sabi niya, pumunta ako dito, babasagin ang mukha ko, pag-uuntugin kami ni Attorney Sabi. Pasabi na lang na nandito ako sa Magkita kayo ni Attorney Sabi. sa harap ng Heritage Hotel. Ito yung EDSA.
Ito yung heritage. Sabi nila sa makakapanood nito, andito kanyo ako sa harap. Hindi kasi ako pwedeng pumasok kasi naka-check-in siya, guest siya eh. So hintay ko na lang siya dito sa dito sa lobby. Pumasok na daw, sabi ng gwardiya kanina eh. Oo. Iuntog daw kami pag-uuntogin daw kami ni Attorney Sabi. O Norma, wag mo ko hamunin. May lisensya ako. Kaya ka tapunta. Message ko si Attorney Sabi. Ayaw ko papasukin nung gwardiya kanina eh. Nakilala ako eh. So ito. O yan o. Heritage. Pasay. Sabi ko kay Attorney Sabi, sabay kayo bukas si dahil pag-uuntogin Ito sa'yo, daw kayo. Norman. Saan ka na? Huwag mo akong pinagtatatakot, Norman. May lisensya ako. Kahit nasaan ka, pupuntahan kita. O, dito ako, kotseng puti. O. Singiya ha. O. Wait lang ha, may voice message sa akin si Attorney Kotseng Sabi. puti. Nandito sa harap ng Heritage Hotel. Raulo ka, Norman. O doon sa mga followers ni Norman Mangusin, hindi ko kaya pumunta rito. Pumunta na rin kayo. Tulungan nyo amo nyo. Tingnan nyo, o kinanam nyo. Huwag nyo kong pinag-ahamo, Norman. Parating nyo to kay Norman, ha? Kanina daw galing ng Kenny Rogers eh. Minessage ko na si Attorney Sabi. Nakalala ko ng gwardiya eh. Tag-inang yan. O yan na, o January 2, nakalive tayo. Baka sabihin ni Norman, AI to. Palis na ako. O, kotseng puti. Pag hindi ka umalis na, pag hindi ka lumabas na hanggang 11:30, Ito yung sinasabi ko kasi, men. Nagawa na ni Nagawa na ni Makagago ito before. Hindi pa ba tayo nadadala? 'Di ba? Nagawa na before ni Makagago 'yan na hindi siya sumisipot after niyang pagsabihan. Tapos kayo choice nyo pa rin 'yan. Kung sa di malaman dahilan paniniwalaan nyo, no? 'Di ba? Ito yung hinanakit nila Attorney Savi sa inyo. Kahit hindi na ako, no, 'di ba? Ako taga-react lang naman, pero ito yung hinanakit nila Attorney Savi sa inyo. Na kapag si Sir Norman ang nagsabi ng bagay, naniniwala kayo agad. Pero ito, 'di ba, na-play naman natin kanina, sabing ganun daw pag-uumpugin sila. Yan, isa pumunta si Attorney Savi, tapos ito sumunod to si Sir The Kings. 'Di ba? So ano nangyari? babalikan kita bukas. Nako, babalik Sabi ko ko naman sa'yo, bukas. Norman, may isa akong salita. Sinabi ko na rin kay Attorney Savi. Pasabi nga kay Norman, sinong nakaprend kay Norman Mangusing dyan? Okay na naman na yan. Oo. Sa mga followers ni Norman, sa mga friend niya dyan, sabihin nyo, andito ako sa harap ng Heritage Hotel. O ito yung EDSA. Okay na naman. Mukhang magjo-join Yabang na force yabang yata na. sila bukas. Sila pag-uuntogin niya ngayon. Bukas o ngayong araw, kasi ito, nirecord ko ito kagabi. Ayan o. Ayan, mapalis ako ng gwardiya eh. Tinanong ko kasi kung sa check-in pa eh. Nakilala ko bigla sa boss, eh ano? Bawal po, bawal. Eh, dito ako sa labas. Tama nga naman, naka-check-in siya, guest siya. O dito lang ako sa labas. Diba? Ano ko gagawin? Pero kung ako gagawa na dapat ang paraan ng hotel dyan, message nga natin yung hotel na hindi nyo pa ba nagkukos na siya ng ano dyan,
ng commotion. Go, bit ko siya pupuntahan sa loob. Tinanong ko nga sa gwardiya kung nakapasok na, galing daw siya ng kay ni Rogers. Nagyabang kanina eh. Tang inang yan. Anong kaya ba hindi ko kaya pumunta rito? May lisensya ako. Kahit nasaan siya. Kaya ko siya puntahan. Shoutout sa inyo lahat. So, saan nagtatapos ito, tong live na to? Hindi ako naka-check-in eh. Bawal daw mag-cellphone sa loob eh. Nakilala kasi ako ng gwardiya doon sa kami pinto. Ano nga, paano mag-e-end ito live? Booking ina niya. Kasi alam ko naghatid ng asawa ito sa airport eh. Kaya nadaan siya eh. Taga Quezon yata ito eh, no? Tamo, layo pa niyan, Sir Norman Mangusin, ha? Taga Quezon pa, tinakot niya. O, di ba? Taga Quezon. Ay, lumabas eh. Wala. Wala daw eh. Sabi ng gwardiya. Ayaw. Ay, nako. Ah. Olats. Sige na. Sabi na lang kay Norman. Itay ko siya dito sa EDSA. Baka mamaya bumalik pa ako. Okay na niya. O, January 2. Di ba? Ay, nako, Diyos ko. So, ayan, oh. Alatang itong kasama na at nito yung nagpicture, ano. Tandaan mo, ha? Sabi ka, Norman, gusgusin naman. Bakit hindi ka dito nagla-live? Kenny Rogers naman to, Anong problema? Hindi, tinan mo, ha? Hindi mo ba napapansin? Lahat ng tao nagtutulungan para mapicturan ka. Nakakabahala na ito, men. Tapos, nasa isip mo pa rin, maraming panig sa'yo, marami pa rin supporters. Oo, meron ka namang supporters talaga na natitira pa. Hindi naman natin pwedeng alisin yun. Meron pa naman. Kahit ba namang konti lang. Pero wag mong isipin na ang dami nun, yung katulad nung yung sinasabi mo, FFCI uli, FFCI. Wala naman eh. Wala na yung FFCI eh. Namatay na yun nung umalis si Sardong. Siguro FFCI, siguro mga ano kayo, 20, 30. Sabi mo na 50. Diba? Pero hanggang doon na lang yun. Hindi mo ba nare-realize sa ano mo, sa live mo? Yung mga tao na nagmamahal sa'yo doon, meron man mga nanghihingi na lang sa'yo yun eh. Kasi nga alam na namimigay ka. Pambigas lang po, pang bili ng diaper, pang sabay comment ng di ba, ng number. Pero yung handang sumuporta sa'yo, siguro meron man ang 10 piraso, 20. 'Di ba? Pero yung kung inaasahan mo lahat ng supporter mo doon ay willing magpatiwakal pa. I don't think na may ganun pa. 'Di ba? Kaya parang pagka parang every time na lang na makikita kailangan mapicturean ka eh. Para i-report kay MG. Kasi nga nakakatawa. Para kami naglalaro ng games. Para naglalaro ng games na pag nakaka-capture na ganito tapos isi-send kay Food Genius or kay Sir MG tapos ipopost nila. Alam mo parang nanalo ka. Although na walang premyo, 'di ba? Pero yung ikaw yung kumuha, alam mo sa sarili ikaw yung kumuha ng picture nito tapos na-publish. 'Di ba, men? Anyway, so nagpaalam naman ako kay Attorney Savvy na i-content ko 'yon So ito yung kinuwento niya sa akin. Kinausap ko siya. Kakauwi niya lang daw nung time na kinausap niya, kakauwi niya lang galing doon. Sabi, ano daw sabi? Sabi ko gano'n, nag-check out daw, attorney. Sabi gano'n, wala daw doon. Sabi gano'n. Tapos ito yung sinabi ng attorney sa akin.
Hindi ako pumasok kasi baka sabihin na naman sinugod siya tapos magfa-file na naman siya ng kaso. Ayun, yun ang dahilan. Baka mamaya may magtanong sa inyo na nandun na pala bakit hindi mo sinugod? Siyempre, legal muna tayo. Aha, hindi tayo bara-bara na umano. Na, kaya pinatawag siya doon. Tapos magfa-file na naman siya ng kaso. So nandun kami, nakaparada kami doon sa driveway ng Heritage. Tapos pinatawag ko siya sa doorman. Hindi rin naman pwedeng ibigay sa akin yung room number niya. Sabi nung doorman kani-kanina lang daw, nandun daw sa lobby, tsaka kumakain daw dun sa cafeteria. Tapos yung pala nasa Kenny Rogers and Puki ng inang hayop na yon. Di ba, men? Pero, to be fair naman, feeling ko hindi naman siguro tinaguan. Feeling ko. Or, kasi hindi naman natin talaga alam kung nandun eh. Pwedeng halimbawa, nakita na siya doon, sinabi niya lang na, huwag mo sabihin na nandito ako. Pwede yun. Di ba? Pwede naman na talagang hindi lang siya nakita. Maging fair naman tayo. Baka ganun yung nangyari. Di ba? Tapos ito, meron pa dito meron ako napansin dito wait lang. Nag-o-observe kasi ako di ba? Wait lang ang bagal na ito. Hindi ba ito napapansin nyo? Saan na ba yun wait lang. Bagal kasi ng internet ko Parang kasi, alam mo yung parang wala naman talaga siyang business dun sa hotel. No? Hindi, napag-uusapan kasi natin to dahil syempre, topic natin si Sir Norman Mangusin, di ba? Alam mo yung parang wala naman talaga siyang business doon sa hotel na nakatambay lang talaga siya, na nagla-live siya maghapon. Yung parang napapatanong ka ano ba ang purpose nito doon? Ano ba ang purpose niya doon? Na nandoon lang siya na nakatambay, 'di ba, magla-live ngayong umaga, nandoon siya kumakain then magla-live ng tanghali, magla-live ng gabi. 'Di ba? Parang wala talaga siyang purpose doon. Kung papanoorin mo ito upload nung page na Kulaong itong page na to Kulaong. Nakalagay dito kasi pinapanood ko siya Para bang ano yung purpose ba't nandyan siya? Hindi, tinatanong ko lang kasi may mamimiloso po dyan. Wala ka nang pakialam doon kung nandyan siya. Hindi napapanood ko 'di ba? Nasa public kasi siya. Siyempre curious ako. Tatanungin ko, ano kaya ang purpose niya? Diyan siya. Hindi siya maka-check out. Ang gagawin niya ganyan, umaga, uupo siya dyan, di ba? Tapos, magla-live siya ng ganyan. Papakita na siya. Wala ako ng Siya lang mag-isa. foods. Babalik ako. Wala ako ng foods. Biruin mo, paano hindi maaasar ang mga basher natin? Ha? May kape na ako. Thank you. Salamat. Paano hindi maaasar yung mga basher natin? Madaling araw nag-live ako, 25,000 yung nanood. Imaginein mo yan, madaling araw, meron 25,000 na nanonood. Hindi kasi ang tanong doon yung 25,000 ba na nanood sa'yo, supporters mo ba yon? 'Di ba? Parang anong nangyari, binibigyan mo, parang pinalalabas mo na pabor sa'yo lahat yon. Hindi ba pwedeng pinapanood ka lang kung anong gagawin mo? Di ba? Isipin nyo.
just imagine, ganyan siya maghapon. Ganyan siya maghapon. Siyempre, sabihin mo, may business meeting, ano, siguro, maano mo lang yan, kung may business meeting man, siguro isang araw lang sa hotel, may ganon, may kakitaan. Pero yung nandyan ka na, alam mo, may senaryong ganito before eh. May ganitong senaryo before. 'Di ba? Ito ay kay Boss Mike ha. Si Boss Mike kasi kasamahan namin sa UTW before. O yung mga nagtatanong, akala kasi nung iba kasama ako sa 14 Vloggers. Hindi po. Unang-una pa lang UTW na ako. Anti-FLM yun. 2020 pa lang. 'Di ba? Kasi may nagsasabi na, ba't hindi mo demanda? Ba't hindi mo isa ka sa mga ano, hindi ako kasama doon sa 14 Vloggers. Now, dito sa kasamahan namin si Boss Mike, no. Punta kayo sa channel ni Boss Mike Cervera. Lahat ng kwento, actually nagpaalam ako dito, nagre-upload ako ng mga ibang videos nito ni Boss Mike eh. Lahat ng mga gusto niyo malaman kay Sir Norman Mangusin nung unang-una pa. Pumunta kayo sa channel ni Boss Mike Cervera dito. Pumunta kayo sa videos, no? Pindutin niyo oldest. Andyan yung mga kwento na gusto niyo malaman regarding kay Sir Norman Mangusin. Kung paano siya binuking, 'di ba? Yan oh. Dito sa part na to, dito sa fake ambush na to, dinidiscuss kung paano siya. Kasi may naniningil daw di umano sa kanyang mayor eh. Tapos, nagpanggap siya na inambush siya. Pero ang kukunin lang natin dito sa video na to, yung sa hotel part. 'Di ba ngayon na pag-uusapan, nasa hotel siya. Tapos, hindi natin alam kung ano ba yon, paano niya babayaran niya. Siyempre, 'di ba hindi natuloy yung ano, 'di ba? Yung hindi natuloy yung ano, yung 1.5 million. Hindi natuloy. No, supposed to be makukubra niya. So, iniisip ko ngayon, paano siya makakabayad sa hotel? Kasi parang ang tagal niya na doon sa hotel. So, hindi na bago yan eh, yung pagtira sa hotel sa kanya eh. Hindi ko sinabi na ganito uli ang mangyayari ha. Pero ayon dito sa kwento ni Boss Mike, 'di ba? Dito sa 5 years ago ito ay pinablish nung June 18, 2020. April, May. Nakakulong na siya nung time na to. 'Di ba? So dito sa timestamp na gawin nating 7:57 ano. Ito nga pala yung ano yung tama niya daw ng baril kunyari, pero hindi naman na biglang nawala, 'di ba? Wala siyang peklat. Anyway, ibang araw naman natin i-discuss yan. So dito tayo magfo-focus paano siya pag hindi siya makabayad ng hotel. Daw di umano. Dahil matagal na naka-stay siya doon sa hotel at kailangan niya ng magbayad. Siguro nakakahalata na rin yung hotel. Bakit hindi umaalis to? Oh no! Ganyan, di ba? Nakakahalata na doon yung hotel. Ito isa Crown Plaza. 'Di ba? Kinuwento din ni Jack Patty sa akin. Stay siya doon sa hotel at kailangan niya ng magbayad. Siguro nakakahalata na rin yung hotel. Bakit hindi umaalis to? Oh no! Ganyan, di ba? Ang ginawa niya, inimbitahan niya yung mga kaibigan niya, mga reporter. Alam naman, hindi ko naman natin inaano na yung mga reporter ganyan. Hindi naman lahat, di ba? Diba? May mga kaibigan naman talaga siya reporter. Recently, di ba may kasama siya diyang reporter na ini-interview siya? Di ba? Yung, di ba na dyaryo siya? May pinablish na naman siya sa dyaryo ngayon eh. Si FLM eh. Pero meron. Hindi na natin babanggitin kung sino-sino. Di ayo nga. O murder. Dahil nagpasikat na naman yung idol niya. Alam niyo yan naman kagandahan at sa idol niya. Galante yan sa pagkain. Napakagalante sa pagkain. Eto ngayon na system. Umorder ng sandamakmak. Tapos na, syempre, kain. Biglang nag-excuse yung idol ninyo. Habang kumakain, yung mga kaibigan, mga reporter, gano'n. Ginawa, pumunta sa banyo. Alam niya na
na may sira yung pinto ng CR ng hotel. O alam nyo ginawa para makalusot. Siguro dahil napag-usapan na nagawa ko ng eksena, ganyan-ganyan, pipicturean nyo ko, ganon-ganon, ha? Style. Actually, yung mga ganyan lumang-luma na yan eh. Diba? Pero sa kanya, minsan, epektibo pa. Ngayon, eto system. Alam nyo ba kung ano ginawa? Hinila yung pinto, ¡pam! Inuntog sa ulo. Ayun. Sirit yung dugo. Alam nyo kasi pag noo ang tinatamaan, sumisirit yung dugo niya. Kahit konti lang, sumisirit. Dugo-dugo yung mukhang ganyan. Di ba, nagsaktan yung sarili? Basta makalusot lang. Ganon. Sumisirit yung dugo. Nataranta yung mga tao doon. Lahat ng mga tao doon. Lahat ng crew, manager, lahat. Taranta. Nagbantaan idol nyo. Bayaran mo ako 10 million. Hindi. Ipapadyaryo kita. Oh, no. Extort pa mo dyan. Oo lang naman yung tinamaan. Gawa-gawa niya lang naman. Gusto pa kumita. Gusto pa malibre yung hotel. Ngayon, pinipicture nung, siyempre may kasamang mga media, di ba? Mga nasa tabloid. Alam nyo kung ano nangyari? Yun ang extort niya na ipapadyaryo kita, pahe-headline kita, yung hotel ninyo, ganyan, ang banat ng idol ninyo. Ano nangyari? Nga. Hindi pinatulan nung may-ari ng hotel. Walang nakuha. Bobo din eh. Ayan o. So, ito ay hindi gawa-gawang istorya. Ito ay may ano ng dyaryo. Yan o. Freak accident causes 10 million for Crown Plaza Hotel. Diba? Panibagong aksidente ang sinapit ng negosyanteng si Francis Marcos sa loob ng presidential suite. may mga pulis pa oh. Tapos may noo yung tumama, ba't may sa kamay. Ginaryo tuloy feeling, paano yun? Tanungin ko pala si Boss Mike kung, di ba 10 million ang inaano niya? Ang sinisingil niya, 10 million. Hinedline pa talaga. Anong dyaryo ito? Next round. Hindi binanggit ko anong dyaryo. Anong dyaryo kaya to? Exclusive Brigada. Ano kaya to? Brigada something? Ano yung niya? Ano yung reporter na pumunta sa kanya doon? Tingnan nga natin, wait lang ha. Kasi may pumunta sa kanyang reporter doon, noong nakaraan. Baka yun na naman yung yung reporter na kaibigan niya daw, di umano. Francis Leo Marcos. Tingnan nga natin. Wah, ganda ng ni Sir FLM, oh. Mr. Caliber. Tapos sumusuka ng pera yung kanyang profile picture habang umabar lang. Galing. Tingnan nga natin. May video siya dito eh. Yung reporter, sino yung reporter na yon? May reporter siyang kasama eh. 3 days ago. Ba't binura na? Binura na yung reporter? Para nakipagkita siya sa reporter, di ba? Meron siyang nun, di ba? Na ini-interview pa nga siya nun eh. Bakit nawala? Wala, binura niya na. Sino nakakaalala nun? Anyway, so ito yung ginawa niya doon sa Crown Plaza Hotel.
Yung ganyan. So, businessman daw siya doon. Ganun yung nangyari. May picture pa habang tinuturo niya yung pinto ng ano. Di ko sinasabing ganyan ang gagawin mo ha. Pero di umano, may history ka na daw na ganyan. Ayon dito sa vlog ni Boss Mike. Anyway, mga kababayan ko. So, ano masasabi niyo dito sa napag-usapan natin? Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.